Jewel's POV. You're a Montero? Di makapaniwalang tanong sa kanya ni Anton. Seryoso niya tong tinitigan. Nanghina siya matapos maramdaman ang tuluyang paglayo nito. Why did you lie to me? Hinanakit nito. Tinapangan niya ang tingin. Di ngayon ang oras para magpaliwanag siya rito. Kailangan niya pa habulin si Margie. Because I want to. Magkapatid kami ni Margie, yon ang totoo. At hindi ako magparaya para sa ate ko. Muntik na siyang pumiyok sa dulo. Umawang ang labi ni Anton at di niya makayanan ang dismayang nakikita sa mukha nito. You should have told me, bulong nito. Why didn't you tell me from the very start? May himig pag-asa ang boses ni Anton at tila wala tong pakialam kahit pa kapatid siya ni Margie. Nilingon niya to at malamig na tiningnan. Because I don't trust you, Anton. Pagsasinungaling niya. Napakurap to at kitang-kita niya ang sakit na dumaan sa mata nito. Pilit itong inaangat ang gilid ng labi para sa isang pilit ng ngiti, ngunit hindi ito nagwagi. Kita niyang paglunok na tila pinipigilan na maiyak. Is that so? Nasasaktang tanong nito. Napaiwas din siya ng tingin bigla at di niya kayang makitang nasasaktan si Anton. Ayaw niya rin bawiin ang sinabi niya. Aayusin niya muna ang pamilya niya bago ito balikan. Stay here if you want, but I will chase Margie. Baka mapahamak siya at mapagalitan pa ako kay Daddy. Nilagpasan niya to para makalabas na, ngunit napatigil siya nung hawakan nito ang braso niya. Let me help you. Mas mahirap na ikaw mapahamak. Nangihinang alok nito. Di sana siya papayag, ngunit marahan na siya nitong nahatak palabas. Hindi niya nga ito matingnan sa mata kahit paramdam niya, sinusulyapan siya nito. Maging sa loob ng sasakyan, pinanatili niyang tingin sa labas para lang di magsalubong ang mga tingin nila. Where do you think she went? Mahina pa rin ang boses ni Anton kaya nagigilty siya. Ramdam niyang talagang malungkot ito at nanghihina. Bar, tipid niyang sagot. Di niya alam kung nakatulong ang sagot niya pero hindi na to nagtanong pa. Kiniyom niya ang kamao dahil di ganitong naisip niyang mangyayari sa kanila. Kaya lang di naman pwedeng magdiwang siya habang kapatid niya ay nasasaktan. Kaya hindi niya nakakasamang lumaki si Margie, mahal pa rin niya to bilang kapatid. How did I ever know about your existence before? Bakit di ka lumaki kasama si Margie? Alam niyang gusto lang nitong gumaan ng paligid kaya ito nagtatanong. Yun nga lang walang siyang balak sagutin ang lahat ng tanong dahil pakiramdam niya mas masasaktan to pag nagsalita siya. Right, you grew up with Lolo Isko. Pasagot na tanong nito sa sariling tanong. Napayoko siya matapos maalala ang lolo niya. Kung bakit kasi kailangan pumano ito kaagad. Wala sana siya sa ganong sitwasyon kung buhay pa ito. Let's talk to your father once we find Margie. I still want you, and I still want to grow old with you, Missy. Muling pag-amin ito. Nag-iinit ang sulok ng mata niya mula sa narinig. Bigla gusto niyang bawiin ang desisyon at samahan tong harapin ang pamilya niya. Pero alam niyang hindi yun magiging madali. Tiyak na mag-asawang sampalang aabutin niya sa mama ni Margie. Nagulat siya nang biglang pagsalikupin ni Anton ang mga kamay nila. Tinangka niyang bawiin ang kamay ngunit hinigpitan nito ang hawak, tila ayaw siyang pakawalan. Once you got pregnant, my grandfather will surely accept us. Wala tayong magiging problema sa pamilya ko kahit kailangan natin kausapin ngayon ang pamilya mo. Pagpapumilit nito. Lalo lang nangilid ang luha niya. Bakit pa di siya makasagot ng oo? Trust me, Missy. I can earn the blessings of your father. Pinisil pa nito ang kamay niya. Tuluyang bumagsak ang mga luha niya sa pagiging desidido nito na iligtas ang relasyon nila. Mabilis niyang hinatak ang kamay at pinunasan ang luha. Di na niya kayang manatili kasama to sa loob ng sasakyan dahil lalong naninikip ang puso niya. Sinusugat yon at sa sobrang hapde baka mag-breakdown siya bigla sa harapan nito. Ibaba mo na ako sa gilid. Ako na lang maghahanap kay ate. Nagmadali siyang kalasin ang seatbelt niya ngunit pinigilan na isang kamay ni Anton ang kamay niya. We're in the middle of the road, Missy. Stay. Pagmamakaawa nito. Napapikit siya na mariin. Alam niyang nagmamakaawa tong manatili siya pero hindi niya kaya. Mas masasaktan niya to kapag ginawa niya yon. I'll drop you off the nearest bar, but stay here for a while. Muling pakiusap nito. Hindi siya nakinig at sinubukan buksan ng pinto, ngunit nakalak iyon. Ibaba mo na ako. Ako na lang sabi maghahanap kay Margie. Mabilis siya nitong sinulyapan pero binalik din ang tingin sa daan. Kita niyang umigting ang panga ni Anton pero nagsalita ito, kalmado pa rin. Tila dala ng maraming pasensya para sa kanya. Calm down, I'm not gonna kidnap you. Sabay pa nating nahaharapin ng mga magulang mo. Hindi kita kaya mang iwan at hayang hanapin si Margie nang mag-isa. Paano siya makakatakas sa sakit kung ganito to?
Hindi ka nila gusto kaya't ayaw kong sabihin kasal tayo. Pag-amin ni Jewel sa pag-aakalang titigil ito. Kaya lang kita niya na napangiti ito. Tila wala lang dito na hindi siya tanggap ni Melvin Carillo. I know that. Gagawin ko naman lahat para lang matanggap nila, basta't ibigay ka lamang nila sa akin. I will give everything I own and sacrifice my dream just for you. Kung gusto mo na i-manage ko ang kumpanya niya kahit walang sahod, gagawin ko. Basta't ikaw ang ibibigay lamang sa kamay mo sa akin. Sinserong bigkas nito. Umawang ang labi niya at di makapagsalita sa sinabi nito dahil isang lalaking handang magsakripisyo para sa kanya. Yun nga lang, hindi siya makasagot. Naunahan na siya ng cellphone nito na nasa dashboard. Paglingon niya doon, nakita niyang numero lang ang tumatawag at walang nakalagay na pangalan. Answer it for me. Must be important. Bulong ni Anton bago niliko ang sasakyan. Sinagot niya yun at ni-loudspeaker. Ngunit nanlaki ang mata niya matapos marinig ang galit na boses ng kanyang ama. Walang hiya ka, Montero? Ang kapal na mukha mong gamitin ng dalawang anak ko. Biglang napapreno si Anton sa narinig. Nagkatinginan sila at sa hindi malamang parehong gulat ang reaksyon nila. Alam kong kasama mo si Jewel. Bibigyan kitang 5 minuto para ihatid dito ang anak ko. Tandaan mo to. Ni dulo ng daliri niya hindi ko ibibigay sa'yo. Naigit niya ang hininga. Hindi niya alam kung dapat pa siyang sumagot sa ama niya at magpaliwanag, gayong galit na galit ito. But sir, don't call me sir. Peste ka, Anton, for putting my daughter's life in danger. Hindi ako papayag na pati si Jewel malalagay sa peligro, kaya nag-aagaw buhay na si Marjorie dito. Gigil na sigaw ng ama niya na nagpalaki lalo sa mata at nagpaluha. Sa ospital, please? Pakiusap niya kay Anton. Na hindi niya nakausap ang daddy niya. Nabigla siya sa sinabi nitong nag-aagaw buhay si Margie. Where? Mahinang tanong ni Anton habang nilikong muli ang sasakyan. Hindi ko alam. Saan ba dapat? Natutularo niyang tanong. Call your father. Seriously, Anton? Gusto mong tawagin si daddy? Didn't you hear how mad he was? Naging sarkastiko ang boses niya. Hindi ta umimik at pinanatili lamang ang tingin sa daan. Ilang minuto pa ay tinigil na niya ang sasakyan sa isang kilala at mamahaling ospital. Dito ka na lang, huwag ka nang sumama sa loob, baka mag-away pa kayo ni daddy. Pigil niya habang tinatanggal ang seatbelt. Ayaw naman niyang lumala pa ang sitwasyon. Isa pa ayaw niya na mamuray tumuli ng daddy niya. I will claim responsibility, Missy. Please, hayaan mo akong sumama. Dalawa tayo rito. Hindi ko hayaan na mag-isa kang humarap sa daddy mo. Napatigil siya sa sinabi nito. Wala naman sa kanya kung mapagalitan siya, pero hindi niya yata kayang makitang masuntok si Anton ng daddy niya. Wala rin siyang nagawa kundi hayaan to. Pilit itong hinahawakan ng kamay niya ngunit iniiwas niya iyon. Baka agad na mag-init ang dugo ng daddy niya kapag nakita nitong magka-holding hands pa sila. I'm here. I won't let him hurt you. Bulong pa nito sa kanya. Malamang na baka ito pa ang masaktan imbes na siya. Hindi na lang siya kumibo at tinanong na lang sa nurse station kung may naka-admit na Margie Carillo. Yes ma'am, nasa operating room po. Operating room? Di makapaniwalang tanong niya. Yes po, nanghina yata siya sa pagkumpirma nito. Hindi niya tuloy maiwasan na sisihin ng sarili. Hindi niya rin sigurado kung aksidente ba ito o ano. Ramdam niya pinisil ni Anton ang kamay niya, ngunit mabilis niya tong iniiwas. Everything will be alright. She will survive. Pampalubag loob nito. Mabait siyang ngumiti. I hope so. Nauna na siyang maglakad dito at hinanap kung saan banda ang operating room. Malayo pa lang natanaw na niya ang daddy niya at ang mama ni Margie. Naagad na patayo matapos siyang makita. Base sa galit na tingin ng ginang, alam niya, nagpupuyos to ng galit sa kanya. Ramdam niyang mabigat na tensyon na magkalapit siya. Dad? Mahinang tawag niya na kinalingon nito. Tita, don't call me that. Ang kapal na mukha mo magpakita rito. Matapos mong agawin si Anton kay Margie, wala kang kasing harot. Nangilid ang luha niya sa sinabi ng ginang. Pero hindi siya makasagot dahil tama naman ito. Calm down, Susan. This is not the right time to talk about this. Gusto mo akong kumalma, Melvin? Gusto mo akong kumalma gayong kaharap ko yung ibastarda mong anak na umago sa boyfriend ng legal mong anak? Naririnig mo ba ang sarili mo? Histeryang muli ng ginang.
Naparunok siya at bahagyang nakonsensya na nagpunta pa siya sa ospital. Nahiya siya bigla sa daddy niya na kailangan pa siya nitong ipagtanggol sa mama ni Margie. Mawalang galang na po. Matagal na po kaming wala ni Margie at hindi ko po mahal ang anak ninyo. At matagal na kaming kasal ni Jewel. Di mapigilang singit ni Anton. Nasapo niya ang noo matapos makitang ito naman ang binalingan ng ginang. Bakit? Ano bang pinakain sa'yo ng anak sa labas na yan, ha? Montero ka, iho. Karapat dapat ka lang kay Margie. Mag-isip-isip ka nga. Hindi ka nababagay sa hampas lupa na yan. Dinuro pa siya nito na talagang kumain sa pasensya niya. Pumirme ang labi niya, talagang tumalim ang tingin sa ginang na kinataas ng kiling nito. Ano? Magagalit ka kasi totoo. Kadugo ka ng nanay mo. Mang-aagaw. Maharot. Sumusobra na po kayo. Hindi po ako ganong babae. Lahat kasi ng sinabi nito sumugat sa puso niya. Lahat yon tila patalim na tumusok sa pagkatao niya. Abat napakawalang galang mo. Sa bagay lumaki ka sa squatter at walang nag-aruga sa'yo. Kumuyom ang kamao niya at kahit nakita niyang pinipigilan na ng daddy niya ang ginang, lumapit pa rin siya. Winaksi pa niya ang kamay ni Anton na humawak sa braso niya. Oo na, mahirap na ako't anak sa labas, pero pinalaki ako na maayos ng lolo ko. Hindi niyo ako katulad na mata pobre at mapangmata. Napatigil siya sa pagsasalita matapos makitang sasampalin siya ng ginang. Napapikit siya at inasahang magiging masakit yon, pero laking gulat niya matapos siyang hilahin ni Anton at yakapin bigla dahilan upang di tumama sa pisngi niya ang palad ng ginang. Sandaling tumahimik ang paligid dahil doon. Awang ang laban niya at napatingala kay Anton. Madiin ang tingin nito sa unahan. I told you I won't let them hurt you. Bulong nito. Nangilid ang luha niya at napahawak sa braso nito. I'm sorry iho, hindi para sa iyong sampal. Ani ng ginang. Di umimik si Anton. Sinuri lang siya nito bago inakbayan agad nang humarap silang muli sa ginang. Nahuli pa niya ang daddy niya na nag-aaralang nakatitig sa kanya. I would like to clear things up. As I've mentioned, Margie and I were done a long time ago. I have been married to Jewel and no, hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Mahal ko siya higit sa buhay ko, so please, I hope you will respect this decision. Malabo pong magkabalikan pa kami ni Margie. Si Jewel na po ang buhay ko. Seryosong paliwanag ni Anton na nagpainit sa puso niya. Namilog ang bibig ng ginang. Bigla pa tong napahawak sa tapat ng puso at napaupo bigla sa gilid ng upuan. Dinalohan naman to agad ng kanyang daddy. Diyos por santos, hindi ko matatanggap ito. Litanya nito. Calm down, Susan. Huwag mo nang ipilit pang hindi po pwede. Madiing bigkas ng daddy niya. Hindi. Gawan mo to ng paraan, Melvin. Masasaktan ang sobrang anak ko pagkagising niya. Hindi. Ayoko mawala si akin si Margie dahil lang dito. Dagdag ng ginang. Napayoko siya dahil doon. Hindi ba makakamove on si Margie kay Anton? Talaga bang ganun to kabaliw sa asawa niya? Hindi ko iiwalayin ang asawa ko para sa anak ninyo. Sir, hindi ako papayag na ilayo ninyo sa akin sa Jewel. Mas mariing bigkas ni Anton. Ang daliritong ipaglaban ng relasyon nila, samantalang siya hindi niya nagawa. Ngayon nagdadalawang isip siya kung sasama pa rito o hindi na. Pero nang pinagsalikop ni Anton ang mga kamay nila, nabuo ang desisyon niyang ipaglaban din to. Dad, aalis na po kami. Let's talk first, Jewel. As for you, Anton, you can go home now. Tatawagan ko na lang driver para kay Jewel. Malamig nitong utos. Nagkatinginan sila bigla ni Anton. Ayaw niyang humiwalay dito at alam niyang ayaw rin siyang iwan ito, lalo pat nandoon ang mama ni Margie. Don't worry, hindi siya sasaktan ni Susan. Please, if you truly love her, respect her family and her family's decision. Kailangan ko lang ng oras para sa anak ko. Malamig nitong pakiusap. Dumiin ang tingin ni Anton at tumigpit ang hawak sa kamay niya. Ayaw niya namang mapasama ito kahit siya na mismo ang bumitaw. Gulat pa tong lumingon sa kanya. Hintayin mo na lang ako sa apartment. Bulong niya rito. Tumitig to ng matagal at ayaw talagang sumunod, ngunit pilit na tong tinulak. Will you be alright here? Promise me you will come home to me, please? Pagmamakaawa nito. Ngumiti siya kahit pa naiiyak na siya. I will. Mabilis niyang sagot. Ilang minuto pa bago niya to napaalis. Duda nga siya kung umalis pa to eh. Pakiramdam niya hihintayin siya nito sa labas. Follow me, Jewel. Malamig na utos ng kanyang daddy. Sumunod siya rito at nakita niya pang umirap ang ginang sa kanya, ngunit hindi niya pinansin. Sinundan niya ang daddy niya hanggang sa bakanteng lugar ng ospital kung saan walang dumaraan na tao. Margie had a heart attack.
She does heart condition since child and one more trigger, we will lose her. Nahihirapang panimula nito. Napasinghap siya roon. Di niya alam may sakit sa puso ang ate niya. Tapos ngayon siya pang dahilan kung ba't na-trigger to. I'm sorry about your aunt's reaction. She's just so worried. We don't even know if Margie will survive the operation. But one thing is for sure. If she wakes up, she wants something from you. Ngayon pa lang naiiyak siya sa pwedeng hingin sa kanya ni Margie. Ano po ba? Kaya ko bang ibigay? I don't want to ruin your happiness, Jewel, but she badly wants Anton. As a father, I will give him to her, no matter what, just for her to stay alive. I am not asking for your permission. I am just informing you. Mas malamig nitong bigkas na nagpabagsak sa luha niya at nagpasakit sa puso niya. Paano naman po ako? Nangihinang tanong ni Jewel sa kanyang ama. Umiwas to ng tingin. I will be sending you abroad. Makaka-move on ka rin. Pero mahal ko po si Anton. Isa pa, hindi niya gusto si ate. Wala siyang pakialam kahit nawawalan siya ng galang. Gusto niya lang ipaglaban ang karapatan niya bilang asawa ni Anton. Napaatras siya nang tumingin sa kanyang ama. Nakakita ang pinaghalong galit at pag-aalala sa mata nito. I know it's unfair for you, but I want to save Margie. I cannot lose her. I cannot lose my firstborn. Pero okay lang na masaktan ako dahil anak ako sa labas. Tinuro niya pa ang sarili. Muling umiwas ng tingin ang kanyang ama. Anton is just a man. Marami pang lalaki sa mundo. Hayaan mo na siya sa kapatid mo. What I can promise you is that you will handle my company once you come back here. Ikaw ang gagawin kong tagapagmana basta't iwan mo lang si Anton. Ibigay mo na siya kay Margie. Huwag mo nang pahirapan pang sarili mo. Pagtatapos ito sa kanilang usapan. Iniwan siya nitong walang pagpipilian. Tingin ba nito magiging masaya siya sa pera? Sa yaman? Kung noon siguro oo, pero ngayon hindi na. Nasa po niya ang noo at napahagulhol ng iyak. Napasandal pa siya sa pader sa sobrang lugmok. Di nga niya alam kung gaano siya katagal umiiyak doon. Basta na mahimasmasan siya agad siyang lumabas ng ospital. Napaatras nga lang siya matapos makitang nandun pa rin si Anton, nakasandal sa sasakyan nito. Nanulumo siya na makitang hinintay talaga siya nito. Kaya lang ano pa bang magagawa niya? Tatakas kasama nito. Baka ikapahamak kayo ni Margie. Pikit masyadong siyang nagyoko at lumiko ng daan. Gusto niya tong tawagan para sana pauwiin pero hindi dala ang cellphone. Kahit na nakokonsensya siyang nandun pa rin si Anton, di niya na binalikan ng tingin. Pumara siya ng taxi at nagbatid sa coffee shop. Sana lang hindi magtungo doon si Anton. Jewel, ayos ka lang? Panimulang bungad ni Nina. Di siya umimik dahil baka pumiyok siya. Dumiretso siya sa drawer ng counter at naghalugog doon. Hinanap ang card na binigay sa kanya ni Fufu. Ayaw niya sa modeling pero mas pipiliin niyang maging modelo nito kaysa kunin ang pride niya at hayaan ng ama niya na magpadala sa kanya sa ibang bansa. Ano bang hinahanap mo? Saka bakit pugto yung mata mo? Pinaiyak ka ba ni Anton? Sunod-sunod na tanong ni Nina. Sandali siyang napatigil at mabigat na bumuntong hininga. Hindi na kami pwede ni Anton. Kapag dumaan siya rito, sabihin mo, hindi ko alam kung nasan ako. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko kaya magsinungaling. Napatigil to na maling bumagsak ang luha niya. Please, Nina. Ayoko makaproblema pa sa pag-alis ko. Ito naman ang tama eh. Di naman talaga kami dapat. Di naman kami tinadhana. Ano bang sinasabi mo? Saka nung aalis ka, iiwan mo ako rito? Naiiyak na rin tanong ng kaibigan. Nanginig ang kamay niyang inangat ang card ni Fufu matapos yung mahanap. Diba, gusto mo ako maging modelo? Eto na, magmo-model na ako. Mabigat niyang tanong kasabay ng pagbagsak ng luha niya. Umawang lang ang mga labi ni Nina at nangilid ang luha. Umiling at muntikan pang kunin ang card ni Fufu kung hindi niya lang nailayo. Ayaw mo naman, diba? Hindi ka bagay na modelo, chubby ka. Walang kakasyang damit sa'yo. Umiiyak pa nitong turan. Pilit siyang umiti. Buo na ang desisyon niya. Kahit naman kasi paglaban niya si Anton, ganun pa rin naman ang ending. Hindi pa rin magiging sila sa dulo. Mas magandang lumayo na lang siya at kalimutan na nakilala niya ito. Gusto mo bang sumama? Mahinang tanong niya sa kaibigan. Tumaas ang tingin nito. Hindi ako sasama kasi hindi pwedeng umalis. Napatigil to nang tumunog ang pinto. Pagsilip niya nakita niyang si Anton ang papasok kaya mabilis siyang yumuko at nagtago sa gilid. Umiling siya kay Nina na sinulyapan niya ito. Kita niya pang mabilis tong nagpunas ng luha bago pa makalapit si Anton. Sir Anton, espresso di aberba? Pilit ang giliw sa boses ni Nina.
By any chance, did Jewel go here? Malungkot na tanong ni Anton na nagpasikip sa puso niya. Natigilan muli si Nina. Mukhang nagdalawang isip pa kung magsasabi ng totoo o magsisinungaling para sa kanya. Did she come by? Muling tanong nito. Si Jewel po? Hindi po eh. Hindi niyo po ba kasama sa apartment? Kanda-otal na sagot ni Nina. She didn't go home. I was waiting for her outside at the hospital and checking to see if she was already home but she wasn't there. Kinagat ni Jewel ang labi upang pigilan niya ang paghikbi. Ngayon pa lang ay kailangan niya ng magtiis na hindi ito makita. Kailangan niya rin sanayin ng utak na balang araw makakita niya tong kasama ang ate Margie niya. Sabihan mo na lang ako kung dadaan siya rito. Please. Napayoko siya at tahimik na muling umiyak sa palad niya. Hindi niya na narinig ang sagot ni Nina. Hindi niya rin alam kung umalis na ba si Anton. Nagulat na lang siya na nakaupo na sa harap niya si Nina. Kailan ka aalis? Iyahatid kita pero hindi ako sasama sa'yo. Nagtatampo ako at dahil nagtatampo ako akin itong coffee shop mo bilang kabayaran. Biro nito ngunit di naman mapigilan ang mga luha. Kunwari siyang umiti. Grabe ka naman magtampo. Umuso ito at niyakap siya bigla. Ayaw mo ba siyang makausap bago ka umalis? Hindi na ba magbabagong desisyon mo? Umiling siya sa kaibigan at lumayo upang ipakita muli ang card ni Fufu. Pahiram ng cellphone mo. Tatawagan ko si Fufu. Chance ko na to para maging international model. Pagbibiro niya. Labag din sa loob ni Nina ang pagpapahiram sa kanya ng cellphone. Sana hindi niya na nangailangan ng modelo para hindi ka na aalis. Busangot na dasal nito. Inirapan niya to bago tinawagan si Fufu. Kabado siya ng malala pero nabuhayin siya ng loob nang sumagot ito. Thank you for calling. This is Goddess Fufu. How can I help you today? Malat pa ang boses nito at tila kagigising lang. Huminga siya ng malalim at humawak sa kamay ni Nina nang mahigpit. Sana hindi siya magsisi sa desisyon niyang to. This is Jewel Trinidad. I want to be your model if the offer is still open. Kabadong bigkas niya na kinatahimik na nasa kabilang linya. Kaibahan sa iniisip niyang magsisisigaw ito sa tuwa.